Our channel, magandang araw na ngayon sa mabuti kayong kalagayan. Wow, watching our channel. Sa channel reading, yan ang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, King of Wands. I feel like yung energy mo, nasi-sense mo na andun yung mga bagay na iniisip mo kung paano ka magsisimula dun sa bagong yugto ng buhay mo or something na very passionate. May mga gusto kang simulan dito na project or opportunity, pwedeng relasyon na para sa'yo is napakahalaga. Ang mensahe ng yung card, something here na pinag-iisipan mong malalim eh. Feeling mo hindi ka makaalis doon. Feeling mo andun sa point na nandun ka sa isang stuck na sitwasyon sa buhay mo. Pero nagkakaroon ka na ng thinking how to remove yourself dun sa situation na yun. May darating dito na bagong pwedeng makatulong sa'yo. Maaring trabaho or something na mapangahawakan mo na pwedeng magbigay sa'yo ng magandang opportunity or pwedeng relasyon na alam mong handa ka na ibigay yung best mo. May bagong kang idea na dumarating sa iyong isipan. Pwedeng something na clarity dun sa mga nangyayari sa buhay mo. And alam mo yung handa ka na gawin ito eh. Handa ka na harapin. May mga sitwasyon na nagkaroon ng hindi magandang pangyayari sa isang bahagi ng buhay mo sa iyong nakaraan. Pero unti-unti siyang nagkakaroon ng pagbabago. Unti-unting nagkakaroon ng grow yung pagkatao mo. Ngayon, may mga sitwasyon na pinag-aaralan mo kung ano ba yung pipiliin mo. Kasi nagkakaroon na sa'yo ng masusing pag-aaral na andun na yung mga bagay na makakabuti para sa'yo, pero ikaw pa rin yung talagang kailangan mamili kung ano yung path na pipiliin mo. Mayroong ibibigay sa'yo na talagang hiniling mo rin talaga to ng matagal na panahon. At hinihintay mo kailan mo ito makukuha. May bago ka dito na kakaharapin na journey. At ready ka Ready ka na
gawin lahat ng makakaya mo. Kahit sa tingin mo na wala kang idea kung ano ba yung mga darating sa'yo, pero handa ka. Wala kang pakialam kung ano man yun eh. Basta alam mo sa sarili mo na haharapin mo lahat at gagawin mo yung makakaya mo. May mga gumugulo lang ngayon sa isipan mo, na stress ka or something na feeling mo nagkakaroon ng kaguluhan sa sarili mo. Hindi mo, yung nandun ka sa isang trap na hindi mo maialis yung sarili mo. Even though alam mo naman kung paano mo tatanggalin eh. Pero hindi ka makawala. Laripay natin the Hangman. Nine of Wands and the Moon. Etong mga bagay na pinagbibigyan mo ng, pinagtutuunan mo ng iyong attention, alam mo naman sa sarili mo na marami kang pinagdaanan na very emotional para sa'yo. May mga dumating sa buhay mo na failure ka or nagkaroon ng fail dun, pero you still keep on standing. Hindi ka napapagod na lumaban, tumatayo at bumabangon ka pa rin palagi. Narapay natin Ace of Swords and Six of Wands and Temperance. Kailangan mo lang talagang i-balance lahat. Kasi makukuha mo at makukuha yung gusto mo. Andun yung success and victory. Something here na pwedeng may ma-achieve ka. Kailangan mo lang ng magandang strategy para makuha mo yung success na gusto mo. Naripay natin the Hierophant. Nine of Cups and Seven of Swords. Etong binibigay na sa'yo or may darating na nakalaan para sa'yo. Kumbaga, ito yung matagal mo nang hinihintay at parating na siya. Kailangan mo lang talaga na matuto na habaan yung pasensya mo. Kasi nakalaan naman talaga para sa'yo eh. Ibibigay at ibibigay siya sa'yo. Clarify natin the Fool. Knight of Pentacles and the Hierophant. Grabe yung gabay mo. Talagang hindi kanya pinapabayaan. Talagang Diyos, andyan palagi sa'yo. May tulong eh, na ibibigay sa'yo eh. Once na ready ka na harapin lahat, unti-unting ibibigay sa'yo yung mga blessing. Basta magtiwala ka lang, magdasal ka lang palagi. Clarify natin Ace of Wands, Queen of Swords, and Two of Cups. Nandiyan yung may mga gusto ka dito na i-communicate pagdating sa yung nararamdaman. May mga bagay kang gusto mong makuha dito na opportunity na talagang hindi mo pakakawalan. Kasi talagang andun yung puso mo eh.
gustong-gusto mo talaga itong ma-achieve. Clarify natin ang death. Ace of Swords and Seven of Cups. Hindi ka pa makapag-desisyon ngayon. Maraming dumarating sa'yo pero talagang kailangan mong pagplanuhan lahat. Or something here na magkakaroon ng clarity sa'yo kung ano yung dapat mong piliin. Kasi once na mapili mo yung talagang ready ka na iyon yung gusto mong gawin sa buhay mo, ipurso, malaking magbabago sa buhay mo. Malaking may tutulong niya. Clarify natin ang Nine of Cups. Four of Cups and Three of Pentacles. May mga darating dito sa'yo. Pwede may offer dito na darating na makakapagsimula ka, na makapagbigay sa'yo ng something na maganda, na maayos yung mga bagay na gusto mong ayusin sa buhay mo. Nareply natin ang Eight of Swords, Ten of Pentacles and Queen of Pentacles. May mga bagay dito na hindi ka ito yung gumugulo sa isipan mo ngayon eh. Kung paano mo makukuha yung financial freedom. Kasi gusto mo may bigay talaga sa mga sa mahal mo sa buhay. You're investing something here para sa future ng mahal mo sa buhay. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Relationship. Your primary relationship is with yourself and God, and every other relationship follows from there. To attract, heal, or balance a relationship, then snuggle more closely with your loving Creator. As you feel safe and loved within, so shall your other relationship bloom and prosper. Mensahe ng yung gabay na yung relasyon natin sa Diyos Ama, yun ang pinakaunang-una at mahalaga sa lahat. Saka lang susunod yung mga bagay na maganda sa buhay natin, yung relasyon natin sa pamilya, sa kaibigan, everything na relationship natin is susunod lang siya kapag maganda yung connection natin kay God. Kasi syempre siya yung gumawa ng lahat. Kapag maganda yung connection natin kay God, yung communication natin sa Kanya, and yung relasyon natin, nagiging maganda lahat. Yung daloy ng mga nangyayari sa buhay natin. Yung mga sitwasyon or bagay na dumarating sa buhay natin. Basta magdasal ka lang palagi at ang lagi kong sinasabi na yung gabay mo, nandyan lang yan, nakikinig, nag-aantay, ang Diyos Ama, ang universe, to help you and guide you sa mga bagay na gusto mo pang maabot at desisyon na kailangan mong gawin sa buhay mo. Magdasal ka lang palagi at magtiwala. At itong yung reading libro, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.